Hi guys! Good evening! So, ito na po yung part 3 na pinangako ko sa inyo kanina. So, ang part 3 na to is about sa mga question na pwede nyong maitanong sa akin, or etong iba nitong question dito is galing po sa ating YouTube channel. So, kasama siya dito sa vlog na to. Para po sa mga baguhan sa YouTube channel ko, so ini-inform ko po kayo na ang basic po ngayon ng Czech Republic is 26,500, pero merong 26,500 in crowns. Basic po ng Czech Republic yun. Pero meron po namang company na nag-o-offer sila, like sa company ko, 21,460 crowns lang. Pero libre naman po yung bahay. So, parang nagkakatalo din siya. So, parang pumapalo din siya ng nasa 26 din po. Ayan, dun po ba sa 26,500, kasama na po ba dun yung bahay ko? So, may mga question kasing ganon. So, sa 26,500 po na binabanggit ko, this is only the basic. So, ibig sabihin ng basic, ito yung pipirmahan nyo sa Pilipinas na nasa job offer nyo. So, ano po ang kaibahan ng basic sa net income at gross income? So, ang basic natin, yun yung pinipirmahan natin sa Pilipinas. Ang gross income natin, yun po yung kabuuan or total ng lahat ng ating kinita sa isang company for a month. For example, ang basic ko is 21,400. Ang gross pay ko, gross net pay ko is 30,000. For example lang yan ha. Ang net pay ko, ang net pay po, ito yung matatanggap mo na malinis. For example, ang net pay ko is 22,000 crowns. Yun, so bakit po natin kailangan i-explain yan? Kasi nalilito po yung iba. Pag sinabi ko po na basic, ang basic po, yun yung nakalagay sa job offer nyo. Ang gross pay po, yun yung paplasan ng performance nyo. Ibig sabihin, ang company nyo may performance, may night differential kayo, may OT kayo, overtime pay, may mga benefits kayo, mayroong performance bonus kayo. So, lahat po yan papasok. Basic pay plus gross pay. Okay? Malinaw po 'yun ha. Basic pay plus gross plus yung mga additional na bayad sa inyo, like mga overtime, plus po 'yon magiging equals to gross pay. Then, yung gross pay natin, kakaltasan po yan ng tax, kakaltasan yan ng insurance, pwede rin niyang makaltasan ng bahay if yung company nyo naghanap ng bahay sa inyo. So, yun pong tatlo na yan, possible na makaltas sa kanya equals net pay. So, kung ang gross pay nyo, kung ang basic nyo is 26,500, possible na ang maging gross pay nyo ay 40,000, pero ang magiging net pay nyo lang pwedeng nasa 29,000 lang. Crowns to crowns yung pinag-usapan natin. So, yun po yung kaibahan niya. May mga nalilito kasi. Sabi kasi nila, ang laki po kasi ng gross pay dyan. So, wag po tayo mag-base sa gross pay. Kasi ang gross pay po, hindi yan po yung marireceive nyo na sahod. Ang net pay po ang marireceive nyo na sahod. Hindi po ibig sabihin din na maliit yung basic nyo, maliit lang din yung marireceive nyo na net pay. Kasi paano kung maliit ang basic mo? Wala kang babayarang bahay. Tapos, meron kang mga performance bonus, for example. 'Di ba? Magpa-plus po kasi 'yon lahat. 'Yon, hanggang sa makuha mo na yung net pay. Kung malaki yung performance bonus nyo, di mas okay. Kasi kahit maliit lang yung basic mo, malaki pa rin yung pwede mong masahod. 'Di ba? So, yun po yung kaibahan. So, next question tayo. So, nagtatanong po about naman dun sa bahay. So, ang bahay po natin dito is 3 klase. 3 klase yung pagbayad niya, So, ang unang klase po, si company ang magbabayad ng bahay nyo. Ang second, half kayo ni company at saka ikaw. Okay? Ang third, shoulder mo ang buong bahay. Shoulder mo ang bayad sa bahay. Yon. Paano nyo po malalaman kung kayo mag-shoulder ng bahay? So, nasa job offer nyo po yon, nasa job contract nyo yon, na kakaltasin nila doon yung bayad sa bahay.
So, ganun po yung una kong company. So, sila po ang kumakaltas sa amin ng bayad namin sa bahay, which is 6,500 per head. Tatlo po kami sa isang room. Tatlo at dalawa. So, yun yung typical, normal. Tatlong tao sa isang room or dalawang tao sa isang room. Tapos, 6,500 ang bayad namin per head. Okay. Meron naman pong company na nag-o-offer. So, yung una ko, ganon. Yung sarili namin bayad ng bahay, pero kinakaltas nila sa sahod namin. Ang pangalawa naman is yung half-half. Ibig sabihin, si company, yung kalahati, sila ang maghahanap ng bahay nyo, pero yung kalahati sila rin ang magbabayad. Yung kalahati kayo yung magbabayad. Ibig sabihin, kung ang bahay nyo is 6,500, yung kalahati po ng 6,500 sila ang sasagot. For example, 3,500 sa kanila, tapos kayo na yung mag-shoulder ng the rest. Yun po yung pangalawang option. Ang pangatlong option naman is yung talagang as in zero. Wala kang babayaran sa bahay. Pero yun, kadalasan kasi, like yung company ko ngayong bago, ganun siya. Wala kaming binabayaran sa bahay, pero in 2 years contract namin yon. Ibig sabihin, after 2 years, kami na yung magbabayad ng bahay namin. So, parang nasa agreement namin yon na papasok ako dyan sa company nyo na wala kaming babayaran na bahay. Zero talaga, as in, hindi kami nagbabayad ng bahay. Kahit maliit yung basic namin, so parang bawi pa rin kasi nga hindi naman kami nagbabayad ng bahay. So kung magkano yung masahod namin sa net pay namin, is yun na yung buo namin makukuha. Wala nang kakaltasin sa bahay, adjust na ganon. Yun po yung tatlong pamamaraan dito ng pagbabayad. Which is hindi kayo makakapamili kung nasa Pilipinas pa kayo. Kasi po, syempre pagdating sa Pilipinas, kadalasan kasi is talagang shoulder nyo yung bahay. Ayan, kadalasan po yan, pero hindi ko sinasabing lahat, pero kadalasan, makikita nyo yan sa job contract nyo, pagpasa nyo bago ang visa application nyo. Meron kayong job contract or job offer na papipirmahan sa inyo, dyan nyo po i-check kung magkano yung basic nyo, magkano yung estimated na kakaltasin nila sa inyong insurance or sa inyong tax. Tapos, yung bayad nyo sa bahay, makikita nyo rin dyan. So, nandyan po yan sa job offer nyo. So, i-check nyo po yan bago nyo po pirmahan para malinaw po sa inyo. Kasi, nung time ko, nung nandyan ako sa Pilipinas, ang pinirmahan ko po na basic ko. Basic ko ha. Sa akin lang yon 16,800 crowns. So, kung ita-times mo sa 2.45 na palitan ngayon, so, napakaliit niya. Pero, nakipagsugal po ako at dahil gusto ko lang pumunta dito ng Czech Republic. Yun lang po. Pero dun sa 6,500, sabi nila, kakaltasin pa rin, parang magbabayad pa rin kami ng bahay. Kaya lang pagdating namin dito kasi, syempre, dun sa 6,500, may pa-plus dun. Like yung, may na-plus sa amin na performance bonus, line bonus, yung parang overall bonus, tapos performance bonus mo, yun, may na-plus po sa amin na ganon. Tapos, parang naglilinis ako noon dati, doon sa previous company ko. Naglilinis po ako doon ng nasa 19 to 21,000 crowns. Doon sa last company ko ha. Pero linis na po yun. Wala na rin akong kakaltasin na bahay doon. So, kayo na lang ang mag-times kung magkano. So, doon po ako nagsimula sa rate na yon sa 16,800. Tapos, pagdating namin dito, nabago siya. Naging 23,800 siya pagdating namin dito. So, hindi naman ibig sabihin, hindi ko sinasabi sa inyo na lahat to nangyayari ha. Pero, hindi ibig sabihin na 16,000 lang ang pinirmahan nyo sa Pilipinas. Pagdating nyo dito is 16,000 lang din. So, ang nangyari kasi sa akin, 6,800 ang pinirmahan kong job offer sa Pilipinas. Pero itinuloy ko pa rin ang pagpunta dito sa Czech Republic. Pagdating dito, pipirma ulit kami ng bagong kontrata. So, itong kontrata na to, ang mismong magbibigay nito, yun ang employer namin, yung company na namin. Which is, ang pinirmahan ko po is 23,800. Ayun, yun talaga yun. So, sa lahat ng nagtatanong, so yan po ang mga ilang sa kasagutan na aking pwedeng sabihin sa inyo na based on my own experience. So, wala pong experience dito yung iba. Experience ko po to. Ngayon, kung ang experience nila is iba sa experience ko, hindi ko na po yun masasagot. So, meron kasing iba na syempre mas malaki yung sahod nila kaysa sa akin.
tanungin nyo rin kung skill ba sila or hindi kasi pwedeng iba yung skill nila sa skill ko. 'Di ba? So, magkakaiba po yun. Kaya, wag lang kayo magbase sa ang laki ng basic niya. Ang laki ng offer sa kanya. Tanungin nyo, bakit ganun kalaki ang offer sa kanya? Baka naman skill siya like welder, like marunong siyang mag-bracing ba yun? Like ganon. Or forklift operator. So, yung pong mga ganon. So, may additional kasi yun. Pagdating nila dito. Yun. Yun lamang po. And abangan nyo yung susunod ko pang video na ilalabas. Thank you.